lang ha. Yan talaga ang reaksyon nitong mga makakaliwa mga kababayan nung sinabi ni Panelo na tagumpay ang peace rally ng INC. Ayon dito sa mga makakaliwa mga kababayan, na anong tagumpay minority pa rin yan? Sila daw ang nagtagumpay mga kababayan, yung tinatawag nilang mga majority. Dahil hindi lang daw nag-iisa ang kanilang rally Sunod-sunod daw mga kababayan, mayroon daw rally ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw. Sa kanilang rally, napuno ng langaw! Just yung animal, Tingnan nyo na lang ito mga kababayan, Itong kanilang rally na pagpapa-impeach daw kay VP Sara Duterte. Andun si Francine Castro mga kababayan. Ito, ang mga taong kanilang naliko mga kababayan na puno ang 20 square meter na portion dyan sa EDSA. Tapos sabi nila yung INC minaliit nila mga kababayan, still minority daw. Dahil sila daw hindi lang daw isang rally mga kababayan, sunod-sunod. Diba mayroong rally in-announce ni Trillanes ngayong January 30? Ito daw ang totoong majority mga kababayan. Diyos mo yung animal, panoorin niyo po ha. Nahirapan ako dito sa Panelo dahil dalawang magagandang binibini. Magagandang binibini. Hoy! Manong! Tanda-tanda mo na, sinungaling ka pa. Ang sarap ng mga kababayan. Tawa ng dalawang magagandang binibini. Ay nako. Umpisa pa lang, bulahan na. Napaligiran ako. Napaligiran ka ng dalawang. Basag na naman daw. Basag. Anong basag? Ang unit team mga kababayan. Kinutya nila mga kababayan na basag na daw ang unit team. So wala daw kwenta yung rally ng INC na kahit pa umabot na ng milyon mga kababayan. Basag na daw ang unit team Wala pa rin epekto dahil hindi pa rin daw magkakasundo ang BBM at Sara mga kababayan. Yan ba ang purpose ng INC? Hindi naman At sino may sabing gusto ni Sara na makikipagsundo dyan sa mga hudas na yan? Sa grupo ni Nangagba. Ang nakipagsundo sa grupo ni Ngagba, ayun si Francine Castro mga kababayan. Ano naman daw unity in the first place? Yes. Ano po ang basa ninyo yung impact ng national prayer? Impact, may impacto I-correct mo yung sinabi mo na papaligiran ka ng dalawang magaganda. Dalawang impact ang nakapaligid sa'yo. Na supposed to be to reconcile our president and our vice president. Hindi naman yun ang purpose Ang purpose ng INC para hindi ituloy ng mga mababatas ipa-impeach si VP Sara. Walang sinabi doon na reconcile. Dahil wala na po yung reconciliation mga kababayan. Diba, dalawang epekto. Number 1, tinanggal nila sa Saltigo. Kaya lang, pinalit naman ng works. Si Estela Kimbulos-los. Okay. Malalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo tuloy after election. Nag-alinlangan na. Yung sinasabi ni former Sec Panelo, no? Eto na mga kababayan. Minaliit nila ang rally ng INC. Si Francine Castro, kung ano ang suot niya dati, nung sila ay nagra-rally, yan din ang suot niya ngayon. Sanay mga kababayan sa bulubundukin, mga kababayan, walang palitan ng damit. Ewan lang natin kung nilabhan pa yan. Nagtagumpay daw yung January 13. Minaliit nila mga kababayan, hindi daw nagtagumpay. Na rally. How about sa inyo? Tingnan nyo mga kababayan sa kanila. Yung milyon mga kababayan, questionable daw ang para sa kanila kung nagtagumpay. Tapos sa kanila na 20 square meter lang mga kababayan na puno ang 20 square meter na portion sa EDSA. Success na sa kanila. Napatanggal daw yung chairman ng... Tama ba? Napatanggal yung chairman. Hindi, tinanggal. Napatanggal nyo. Tinanggal yung chairman ng committee, no? Ng appropriations committee at pumalit ng worst. Pinalitan ng worst na si Kimbulos-los. Well, equally Wow. good naman. Wow, equally good daw mga kababayan si Kimbo kay kay Zaldico. Equally good sa kanya dahil baka nabiyayaan ng husto mga kababayan. Para sa amin yung pumalit, no? Si Representative Kimbo. Kimbulos-los. So, alam naman natin talaga na qualified din naman siya. Kita mga kababayan kung gaano sila nag-unit team ng mga ngag-ngag dyan. Kasama ng mga makakaliwa. No? At
Ano pa ba? Napaurong yung impeachment? Delayed. Oh, na-delay. Nagreklamo na nga yung tabingi yung mukha, yung kasamahan nyo sa akbayan. Dahil ang sabi niya, nagmansari na. Oh, tapos sabay, ngiwi mga kababayan. Ang tagal daw. Oh. Eto na. Yan ang epekto dahil tinabahan sa INC rally. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Yung mga ibang kongresista. Pero hindi pa nagsasalita yung majority. Hindi pa ba obvious, Francine, na hanggang ngayon hindi umuusad yung impeachment? Dahil doon sa rally. Oh, nag-alinlangan na ang mga buhaya, mga kababayan, dahil mawawala ang boto sa kanila. Oh, hindi pa ba yan success? Loud and clear. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment. Dahil Sinabi bang napaurong, napadelay? tao naman yung magtutulak niyan, no? Yung January 13, minority lang yan. Wow, minority! Speaking of majority, mga kababayan, andun sila, mga kababayan. Oh, sila daw ang majority, mga makakaliwang grupo. Grabe. Siksikan, mga kababayan. Oh, hindi na makadaan ang mga kotse. Mas marami. Ang dami. Na talagang, mas marami daw sila. Bliktad ba ang utak nito nila, mga kababayan? andito yung mas marami na talagang andun ang mas marami, for impeachment. So, yun yung talaga. Ayun, mas marami daw ang for impeachment, mga kababayan. Aerial view, hindi nga natin mapapansin na may tao pala dyan. Nakita ko nga pala, yung nag-jolt ang person. Mas marami ang gusto ng impeachment. 1.2 yun ang pinakamalaking nakita kong gathering sa Luneta. Tapos sa Luneta lang po yan, mga kababayan, ha? Luzon, Visayas, Mindanao, meron din. Sa Quirino Grandstand. 1.6 sa Luneta, 1.8. Sa Davao City, 450,000. Sa Butuan, sa Cebu, iba't iba pa, Iloilo. Not to mention, mga kababayan, mayroon pang mga hindi nakasali sa rally. Brother, Again, kasi naglakad ako ng 2 kilometro at kalahati para makarating sa venue. Hindi naman Pero, okay, it's a numbers game, it's a political support, public support. Sabi nga ni Tony Conti kanina, hindi, meron naman darating pa na January 18. Yan ang kanilang pinagmamayabang, mga kababayan, dahil hindi lang man nag-iisabing rally Hindi katulad INC, one time, big time, tapos wala na daw kasunod. Sila daw, mga kababayan, sunod. January 31. Wow. Medyo mas malaki. Mas malaki. Ano na? From 20 square meter, naging 25, mga kababayan, ang pupunuin nila square meter. What do you think, ma'am, will be the impact of Ay, nako. these particular rallies? On 18 and 31, kung let's say, mas konti sila sa 1.8 na sila. Kagaya ng apelyido mo, Cristina Conte. Conte ang kasamahan niya lang sumali. Conte lang ang kasamahan niyang sumasali. O mas marami sila. Kasi numbers game nga ito I don't really see it as a numbers game. Mas marami kami, mas ano. Hindi na nila na-acknowledge, mga kababayan, ang numbers game. Dahil sigurado na no questions asked, mga kababayan, ang numbers game. Aliwan. There are people on the 18th. If there are people on the 31st. So, ang tanong, mga kababayan, who are those people? The same people, mga kababayan, na mga katulad nyo. Sina Renato Babalo. Yun ang mga anti-Duterte. Hindi nga kayo makapuno sa kalsada meron pang space na makadaan ang kotse, mga kababayan. dog na yun. And parang dog. Kumbaga parang... Tapos, one seat apart pa sila. Di pa para sabihin, mas marami tayo. energy drink, di ba? Wow! Inom ka ng isa at unang beses mo yan. Abogado ba to, mga kababayan? Gina-justify niya ang kanyang kapalpakan, na hindi sila nagtagumpay sa rally. Gina-justify niya via energy drink. Hindi lang daw isa ang rally Marami pa daw, mga kababayan, mga kasunod. Kagaya lang daw na inom ka ng energy drink. Inom ka ngayon, inom ka na naman, inom ka na naman bukas. Kahit pa malunod ka sa energy drink, hindi kayo magtatagumpay, ungas. At unang beses mo yan sa buong araw o kaya kape. Yun yung jolt talaga. Wow, jolt! As you go on, it still helps you sustain. Gising ka pa rin. Kaya Sabog ka ba, madam? Anong pinagsasabi mo? espresso. Espresso? Bakit hindi mo nalang tanggapin na, kitang-kita, mga kababayan, kung gaano sila nilangaw. Alas 3 ng hapon, gising ka. Ang importante yung epekto.
Ang lakas ng tama mo, lakas ng epekto mo. Anyway, mga kababayan, aywan lang natin. Marbil, ano nga ba yung sinabi mo, Marbil? Yung PNP chief, mga kababayan. And that will jolt. That will tell all the people na, Ganito mga klaseng tao, mga kababayan, no? Sila lang ang naniniwala sa kanilang sariling kasinungalingan. Sinampal na sila ng katotohanan, mga kababayan, eh. Paniwalang-paniwala pa rin sila sa kanilang sarili. Niloloko mo lang ang sarili mo, iha. may gustong may mangyari. Itikko mo yung bunganga mo, baka mahigop mo kami. Kaya yung January 13, magpapakita na, sabihin na natin, ano ba, pro-BBM? Mga makakaliwang grupo, mga kababayan, pro-ngagnag. Ang January 18, kung bottom line, is it anti-BBM or pro-BBM? Or Sige! Sige, mga loyalos tayo. Tao-tao lagi. Kalimutan natin yan, lalo na papasok ng Wag mo kaming lokohin. Nang-iinganyo pa ng ibang tao, mga kababayan. Sige! Issue tayo. Kung ang 18, ang 31, anong arawin nyo na? ay corruption. Malaki, it will result. Wow, malaki ha? Tingnan natin, mga kababayan, itong yabang ng mga animal na ito. Sinabing anti-kahirapan. Lalo na. Sinabing in-insert na nga nila ang ibang issue, mga kababayan. Anti-kahirapan, tapos plus impeach Sara. Para yung ibang mga tao na may advocate sa anti-kahirapan, sasali na rin ako dyan. Pero hindi ibig sabihin na impeach Sara din sila. Yan ang kanilang taktika eh. Magiging double negative to eh. Or pro-kawalang pananagutan. Or anti-kawalang pananagutan. Or anti-impunity. Ay, nako. Anti-rabies. Kulang siguro ito sa anti-rabies, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Na nagyabang sila eh. Di bali na daw hindi numbers game, pero multiple rallies daw, mga kababayan. Iba't ibang mga okasyon. Yung INC, isa lang. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.